Ito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dome Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetado personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipas South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Neds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome po sa ating programang APAP Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mga kaibigan, tayo po'y napapanood po sa Cable TV Channel 6 at sa Batangas naman po ay Channel 73 at tayo po'y napapanood from 3 o'clock up to 4 o'clock in the afternoon. Sa Mataas na Kahoy, Rosario, Padre Garcia at saka San Jose ay 6 to Channel 6 at ito ay napapanood po from 8 to 9 p.m. Mga kaibigan, ito po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio at kasama ko po ang aking mga ipinagmamalaki at mga ginagalang na kaibigan galing po sa Rotary Club of Lipas South, si Past President Ding Andal. Palakpakan po natin siya. Dito rin po si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Palakpakan po natin yan. Si President Butch Nares ng Federation of Urban Poor dito po sa Lipa. Mas malakas sa palakpakan dyan. At kay President Alvin Castillo ng Rotary Club of Lipas South. At kasama rin po natin si Neds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility na every week ko ay gumaganda ang mukha niyan. Mayroong inspirasyon ata. And then, gusto ko mong pasalamatan ng ating mga kasamaan po dito galing po sa Air Force, si First Lieutenant Bautista ng 740th Combat Group. At of course, kasama po yung kanyang mga sundalo dyan, si JP Salaluya. Yan po ang naghahatid na mga CD natin sa Batangas at saka sa San Jose. Kaya pasalamatan natin yan si JP kasi walang sawang paghahatid po yan ng CD every week. At si Dan Hugo ang ating cameraman. Kasama po natin si Camille Tumesa at saka si Jubel Trono. Pakita nyo yung nagaganda mga dilag natin dito sa APAP Batangas. Palakpakan din natin sila. Mga kaibigan, ay meron tayong mga ginagalang na personalidad na inibitahan po natin sa ating palatuntunan. Unang-una gusto kong ipakilala po yung sa NGO side sapagkat ang intensyon po ng ating programa ay pagtagpuin natin yung representative po ng lokal na gobyerno at saka yung mga NGOs natin para pag-usapan natin ano yung mga dapat bigyan ng pansin dito po sa Lipas City. At ito ay gagawin din ho natin pagkakataon para may report po natin sa ating mga kababayan yung mga programa po ng ating mayor na si Honorable Maynard Sabili sa magitan po ng kanya pong Executive Assistant for Public Affairs, si Levi Lopez. Ito po ay kabrad ko po sa Alpha Pi Omega. So siguro papagsalitain ko na si Brad bago introduce yung ating mga NGOs dito. Magandang araw sa iyo, Levi. Magandang araw din po, Colonel Samudio, Brother Jerry. Magandang araw din po sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa at sa buong probinsya na nakikinig po dito sa ating napakagandang programa. Thank you very much, Levi. At ngayon pong araw na ito, sasamahan din po tayo nila Joel Katigbak. Siya po ang president ng SPADA. Yung SPADA ho ay Educate and Save the People Against Drug
Abuse. Siya po ang president dito, si Joel. Joel? Magandang umaga po, Colonel, at sa lahat po ng bumubuo ng APAP Batangas. Ganun din po sa lahat ng mga taga-subaybay ng napakagandang programa ng APAP Batangas. And si Charlie Cuenca, siya po ang president po ng San Sebastian Telecommunication Groups at very active na official po ng NGO Federation dito po sa Lipa. Okay, maraming salamat, Colonel Jerry. At bumabati po kami sa NGO Federation sa lahat ng mga mothers dito sa atin. Happy Mother's Day. Maraming salamat po. Thank you very much. O nga pala, ngayon pong araw na ito, Sunday, ay Mother's Day. Kaya binabati po namin ang lahat po ng mga ina ng Mother's Day. At sa akin pong asawa, of course, kay Nilda Samudio. Mamaya yung aking mga kasamahan, alam kong babatin din po nila yung kanilang ina at sa kanila yung mga asawa. So sa inyong lahat, Happy Mother's Day sa lahat ng mga inang nakikinig po sa ating programa ngayon. And si Lieutenant Bautista ay representing po ng 740th Combat Group. Good morning at magandang gabi sa manonood mamaya. Salamat sir sa inyong pagbibigay ng konting message. Happy Mother's Day po sa aking asawa, kay Irene. Baka magtampo na naman. At mamaya, date tayo paglabas namin. Yun lang po at maraming salamat. Kita mo naman yan. Okay, very good. Mga kaibigan, ako na po ang unang magtatanong. Ito pong mga guest natin ngayon ay gusto kong pasalamatan po si past President Dingandal sapagkat sa kanya po itong mga pagod. Siya po ang nagastusan dito para imbitahan itong ating pong mga guest ngayon. Hindi, magastos na ngayon tumawag at saka mag-text ngayon. Kaya dapat acknowledge. Palakpakan natin si Dingandal. Kasi alam ko, since Monday pa ay nagde-text na yan at tumatawag na para itong ating po mga guest ngayon ay makasama po natin sa ating palatuntunan. So, siguro kay Levi, ano ang mga programa at mga pinagkakaabalahan ng ating syudad ngayon, Levi? Salamat po, Brother Jerry. Sa ngayon po ay marami pong pinagkakabalahan ng ating administrasyon o ang city government po sa pamumuno ng ating masipag na mayor na si Honorable Maynard A. Sabili. At ang mga proyekto pong yan ay napapalo po sa kanyang 7-point agenda. At hindi naman po lingid sa kaalaman ng marami dito sa ating lungsod na hindi lamang po health o yung pagpapatayo ng ospital ng Lipa ang kanyang prioridad. Sa katunayan po, ay araw-araw po ay madami pong mga kabataang Lipenyo ang pumupunta sa aming tanggapan, sa Community Affairs at sa Office of the City Mayor dahil pinalawak po natin yung scholarship program. Ano po? Kung dati-dati po ay mahigit 200 lamang ang naging beneficiary nitong ating government scholarship program, ngayon po at hindi pa doon natatapos kasi sa ngayon po up to date po ay 600 mahigit na po ang beneficiary ng ating government scholarship program. At yun po ay hindi pa gustong tapusin doon ng ating butihing mayor dahil ang sabi niya po sa akin ay welcome pa din ang mga gustong mag-apply ng scholarship. At hindi ko lamang po masasabi ang eksaktong figures kung magkano ang inilaan natin dito, pero magugulat po kayo kung gaano po kalaki ang kaganda ang plano ng ating butihing mayor para po pag-aralin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga kabataan, dahil ang sabi nga niya, ang edukasyon daw po ay para sa lahat. Lalong-lalo na po para doon sa mga mahihirap nating kababayan na walang kakayanan. At banggitin ko na rin po, dito po sa ating scholarship program ay kaagapay natin ang ilang mga pribadong paaralan tulad ng Lipa City Colleges, University of Batangas, at syempre yung ating dati ng partner ang Batangas State University. Ano po? Yan po ay mas madami pa tayong scholars ngayon with BSU. At may mga ilan din po tayong scholarship with other private schools po. At bukod pa dyan, napakarami po. Siguro kung mabibigyan ng pagkakataon mamaya ay babanggitin ko pa yung mga ibang programa niya. Patuloy pa rin ho yung ating barangay ugnayan kung saan ang gusto po ng ating mayor ay ibaba ang mga direct services
kapag po may barangay ugnayan, lahat po ng barangay ay nakaschedule na at matatapos po yan hanggang October 2012. Lahat po ng barangay ay nakapila, napupuntahan po ng ating butihing mayor at hindi lamang po siya ang pumupunta sa barangay. Kasama po namin ang mga department heads, lalo na yung mga direct services tulad ng health. Dala po namin ang mga gamot, ang mga doktor, ang mga dentista. Kami po ay nagkakaroon o tayo, kabahagi ng ating mga kasamahan sa city government po ay nagkakaroon ng mga libreng tooth extraction po at gayon din yung mga medical check-ups at bago umuwi ang ating mga kababayan ay pinababaunan natin sila ng mga gamot at mga vitamins naman po para sa mga bata. At kasama din sa Barangay Ugnayan po, ibinaba na rin po natin ang job assistance program ng PESO. Meron na rin po tayong PESO sa barangay kung saan dala-dala po ng ating mga PESO staff sa pangunguna po ng inyong abang lingkod. Ito pong mga job vacancies. Binibigyan din po natin sila ng orientation tungkol sa job placement at kung may dala po silang resume, ay atin na po silang hinahanapan ng karapat-dapat pong trabaho para sa kanila. So yung mga iba pong kabarangay natin na hindi magkaroon ng pagkakataon na makapunta sa ating city hall para po matulungan natin dito sa ating job assistance at job placement, ay tayo na po ang pumupunta sa kanila. Hindi ho nila kailangan magbihis ng pang-alis na tinatawag natin, yung mga pang-alis natin. Dahil kahit po naka-short sa ine-entertain natin, kahit naka-chinelas, at kung kailangan naman po ng recommendation, di sila po yung pinapupunta natin sa ating city government para naman po mabigyan po ng karapat-dapat na rekomendasyon at makakita pa ng mas maraming job vacancies. Ano po? At mamaya po siguro mabibigyan pa tayo ng pagkakataon para ilahad pa ang ilan pang mga programa po ng ating butihing mayor. Sa ngayon po ay yun lamang po at nais ko lamang ipabatid sa ating mga kababayan, sa ating mga mga kaibigan, sa mga kalapit bayan dito sa lungsod ng Lipa na hindi po limitado sa health lamang o sa ospital ng Lipa ang programa ng ating mayor dahil alam po niya na hindi lamang pangkalusugan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Marami pa pong iba. Lahat po yan ay tutugunan ng ating butihing mayor. Maraming salamat po. Salamat sa Libay. Salamat sa Libay at ikaw ay naririto sa ating programa ngayon. At ikaw ay mayroong kakatuwang sitwasyon sapagkat ikaw ang spokesperson ng mayor at ikaw ay nasa pag-iitan ng ating mga kababayan at saka ng ating mayor. Higit sa lahat ay siguro ikaw ang nakakaalam ng mga programa at policy direction ng ating gobyerno sa ngayon, ng local na government bilang public affairs and information assistance. Tama nga ba yun? So, ano ba ang basa ng ating pamahalaan sa ating kasalukuyang lagay ng Lipa City? Nasaan na ba tayo? And saan ba patutungo ang ating direksyon? Ano ang focus ng ating administrasyon sa ngayon? Maraming salamat po, Sir Ding, at napakaganda po ng inyong katanungan. Ano po? At salamat din sa programang ito dahil nabibigyan po tayo ng pagkakataon na maipaabot po sa ating mga kababayan kasi hindi naman po lahat ay nalalaman po nila ano nga ba ang tahakin o saan ba patungo, anong direksyon ng administrasyong Sabili. Although we have an official radio program over 88.7 po sa Magic FM, siyempre hindi naman majority ng ating mga kababayan ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig sa ating programa. And yun nga pong iba ay through this program na masasabi natin na mas marami ang maaabot dahil tayo po ay nasa television. So basically po, isa lamang naman po ang direksyon ng ating butihing mayor sa kanya pong panunungkulan sa ngayon po. Siyempre, una po, nais niya po na mapaglingkuran yung mga tao na nagbigay ng tiwala sa kanya nung nagdang eleksyon. Dahil sabi nga po sa data, more than 50% po ng sambayan ng Lipeño ay nagtiwala sa kanya. Ang nais niya lamang po, simpleng-simple, pag kami po ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapagkwentuhan, ang sabi niya, hindi natin bibiguin ang ating mga kababayan. Although sa panahon po ngayon ay nagkakaroon ng mga hadlang, ng mga kaunting alalahanin, pero siya po ay naniniwala na dahil po malinis ang kanyang intensyon, unang-una, lagi niyang sinasabi, walang lugar ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Ano po? Minamabuti niya po na ang lahat po ng transactions sa ating city government, maliit man o malaki, ay wala pong involved na korupsyon. And definitely, ang sabi niya, dahil naniniwala po siya
na ang mga mamamayan po ay nangangailangan ng direktang serbisyo, kaya nga po yung ating barangay ugnayan, ginagawa po natin na yung mga medical services ay hindi na kailangan na ito pang mga kababayan natin ang pumunta sa mga health centers, although ini-encourage po natin na ang ating mga kababayan ay pumunta sa mga health centers dahil mas kumpleto po ang mga facilities dito. Pero sabi nga niya, pagbaba natin, dalhin na natin ang gamot, dalhin na natin ang mga doktor, ang mga dentista, kung may mga katanungan tungkol sa mga department heads, sa iba't ibang serbisyong ibibigay natin, ilapit na natin sa mamamayan. At syempre nandun siya, kasama po natin siya. Twice a week po natin yung ginagawa. At kasama po natin ang ating butihing mayor sa pagbaba sa barangay. At siyempre, tulad po ng mga nagdaang mayor at ng mga iba pang mga punong lungsod o punong bayan ng ibang lugar dito sa ating bansa, ang direksyon po natin ay patungo sa mas makabuluhang kaunlaran ng ating bayan, ano po, ng ating lungsod. Siyempre, sa pamamagitan po ng mga direct services, naniniwala po tayo na mas mapapaunlad po ang kalagayan ng ating mga kababayan, ano po. Kasi hindi naman mahalaga na infrastructure lamang ang makikita ng ating mga kababayan, kundi maramdaman po nila yung totoong pag-unlad doon mismo sa kanilang mga tahanan, doon mismo sa hapagkainan nila ay maramdaman po ang kaunlaran. Thank you, Ton. Nandito si Joel at saka si Charlie. Baka kayo yung nag-represent ng iba't ibang mga organization, non-government organization dito sa Lipa. Baka meron kayong mga gustong mga informasyon na gusto nyong itanong kay Libay sa ating pong mayor through kay Libay. Ibibigay ko sa inyo yung pagkakataon para inyong ma-articulate yan in public, especially yung mga concerns ng ating mga tagapagsubaybay, ng ating mga kabayan. Kayo naman ay direktang kausap nyo sila. Unahin ko lang muna po si Joel Katigbak, President Joel Katigbak. Opo, magandang gabi po uli sa inyo lahat. Ano po? Una po sa lahat ay gusto kong samantalahin ang pagkakataon at sa napakagandang pagkakataon na binigay sa amin sa NGO Federation sa ngalan po ng aming Pangulo ni Dr. Ernie Reyes ng alternative system na kanyang pinanghahawakan. Ano po? Gusto po din sana namin na maiparating, maihayag ang aming mga programa. Ngunit siguro unahin natin ang mga katanungan muna, gaya nga ng nabanggit ni Colonel Zamudio. Bilang tagapangulo ng kabataan na lumalaban sa illegal na droga, ay nais naming malaman kung ano ang mga programa na nakalahad at ipapatupad ng administrasyon natin, ng ating Mayor Sabili, patungkol dito sa programa, kung ano ang mga ginagawang proyekto na nakatuon dito pagdating sa illegal na droga. Meron po ba tayong mga nakahanda o nagawa na hindi na nababatid ng ating mga kababayan? Sige po. Regarding po sa mga hakbangin ng ating punulunsod, kaugnay nitong ating mga siguro suliranin, sabihin na nating suliranin, ano po, tungkol sa droga, basically po, katulad din ng mga ibang mga programa ng mga LGU, nandyan ang ating sports development program. Na sa kasulukuyan nga po ay nagkakaroon tayo ng Summer Sports Fest. Kasi naniniwala po tayo na kung ang ating mga kabataan ay may pinagkakaabalahan, ano po, meron silang mga ginagawa na makabuluhan, ay makakatulong po ito upang maiwasan ang paglagana po ng droga. At hindi lamang itong Summer Sports Fest natin na hanggang sa ngayon ay nagaganap pa rin. Ano po, iba't ibang klase ng sports ang nakapaloob dito. Sinuportahan din po natin, kung nabalitaan ninyo, yung Little League Philippine Series. Ano po? Ito naman ay nakafocus lamang sa baseball at softball, pero buong Pilipinas po ang nag-participate dito. At tayo po ang naging sponsor. Yun nga lamang po, hindi pinalad yung ating yung dalawa nating koponan, kasi dalawa po ang representative natin dito, ang Baraquitos ng De La Salle at ito pong ating Lipa City mismo, yung team ng Lipa City. Kung hindi po ako nagkakamali, third place lamang yata ang kanila nakuha at nakopo po ng mga ibang ng taga-ibang lugar. Kung hindi ako nagkakamali, Muntinlupa, Tanawan at saka itong taga-iba pang taga-Bacolod. Ito pong championship crown. At yan nga po ay sa tunay, medyo mahirap po yung naging pag-aasikaso diyan, pati po yung gugulin. Subalit hindi po nagdalawang isip ang ating butihing mayor na yan ay suportahan dahil naniniwala po siya na ang sports ay isa sa mga pinaka-epektibong sandata laban po sa pinagbabawal na gamot. At bukod po diyan,
para ma-divert ang attention ng ating mga kabataan, ano po, para sila may pagkaabalahan. At sa tunay po, hindi lamang yan simpleng pagkakabalahan dahil yan po ay pwedeng maging karir nila. Ano po, kung inyong nababalitaan, ang MVP po ng NFL ay isang Phil American. Ano po, talagang sabi nga dun sa isang kaibigan ko na nakakwentuhan ko, wag na raw natin ipilit mga Pilipino na tayo maging pinakamagaling sa basketball dahil tapos po talaga tayo sa height. Pero pagdating naman sa baseball at softball, wala naman hong height requirement yan. Yun nga pong naging MVP sa NFL na isang Phil American ay hindi naman katangkaran. Kung di ako nagkakamali, 5'9", 5'10 lang siya. Pagdating ho sa basketball, ang ganyang height ay hindi na masyadong epektibo. Pero kung ikaw ay hindi naman po kasi lahat ay kasing galing ni Fisher, yung maliit na player ng, hindi ko alam kung siya yung nasa LA Lakers pa. Colonel Ray po, bukod po diyan sa programang pang sports, ay ang ating pong butihing mayor ay personal din tumutulong para naman po sa rehabilitation. Ano po, sa tunay po tayo po ay mayroong ugnayan sa mga iba't ibang rehabilitation sa buong bansa, lalo na po yung itong dito sa Cavite, ano po, sa Tagaytay. Tayo po ay nagpapadala dyan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, lalo na kung kusang loob po na lumalapit ang ating mga kababayan. At ang tunay nga po, marami pong requirements ang hinihingi dyan, pero pag ang ating butihing mayor ang tumawag diyan sa facility nila ay pwedeng to follow na ang mga requirements. Kaya po sa mga kababayan natin na naligaw na po ng landas ang ating mga kapamilya o kaibigan, kamag-anak, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa atin pong tanggapan sa City Mayor's Office dahil ang atin pong mayor ay bukas at willing po siya na umalalay sa atin sa pakikipag-ugnayan po sa mga rehabilitation center. Kasi malungkot man pong tanggapin, minsan kailangan na po nating dalhin sa mga rehabilitation center yung ating mga kapamilya para po sila'y matulungan. Ano po? Hindi na po, may mga pagkakataon po kasing hindi na posible na sa bahay na lamang sila tulungan. Yun lamang po at marami pa pong iba na programa na handa naman po ang ating mayor na makipag-ugnayan sa mga NGOs. Yan nga po ay sa pangunguna ni Dr. Ernie Reyes. Okay, maraming salamat Mr. Lopez. Dito naman sa amin, ang naging concern lang ng aming organization, especially yung ISTAG, since kami lagi ay nandyan sa kalye, kami nag-o-observe. So nakikita namin yung traffic situation sa Lipa. Medyo maganda na, pero lagi ding may kulang especially yung ating mga traffic management division, kulang sila sa communication. Nakikita ko diyan pag nagta-traffic sila, kung minsan may hulihin hinahabol pa nila kung ito'y merong radio, madali may tatawag doon sa kabilang kalye, madali mahuhuli yung mga lumalabag sa batas trapiko. So medyo may kakulangan, siguro naman ay anyway, ito'y minor problem pero malaking bagay din yung sa mga motorista. So, kinakailangan ng sagot mo yun, Charlie? Yes, ano bang programa ng ating city government tungkol dito? Siguro po, although I'm not in the position to answer this question, magbibigay na lamang po ako ng impormasyon na abot ng aking kakayanan. Kasi po, ang authority po dyan ay siyempre yung ating hepe sa City Public Office and Safety na si retired Colonel Nilo Di Maculangan. Pero as my knowledge is concerned kasama po sa prioridad ng ating butihing mayor na mapagkalooban po o magkaroon ng radio communication devices ang ating pong mga kasamahan sa SIPOS. Hindi lamang po SIPOS, pati po yung ating mga nasa barangay. Alam ko po, ito po ay narinig ko na sa isang usapan sa kasama po ang ating butihing mayor na kasama po ito sa mga priority niya. Yun nga lamang po, i-check din po natin kung ano na po ang update nito. Kasi ang alam ko po ay talaga pong ipoprovide ng mga communication devices ang ating pong mga kawani sa SIPOS at kayo din yung mga nasa barangay. Dahil kasama po din sa 7-point agenda ng ating team ngayon na magkaroon po ng mas epektibong komunikasyon ang Philippine National Police natin dito sa city at ang ating po mga barangay tanods, dyan naman po sa mga barangay, kasama na rin po itong ating traffic management division. Siguro po ang matutulong po dito ay may paalala po or ma-check kung ano ang status nitong mga radio communication devices na siyempre hindi lang naman radio communication device
Kailangan din po siguro ng isang facility o opisina na mag-uugnay naman po dito sa ating mga radio devices at impormasyon na makakalap natin dito, kailangan po ito'y magamit para po sa advantage naman ng ating city government para matulungan naman din yung ating mga napakaganda pong kung ito man ay suggestion o input, napakaganda po. I-check po natin kung ano ng status nito at sana po ay sa madaling panahon ay maisaayos na o ma-acquire kung meron pong kailangan na i-acquire. Salamat, sir. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome dito sa ating napakagandang programa. Very informative, ang Up Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Bago ang lahat, ay binabati ko muna ang aking may bahay ng Happy Mother's Day, Dr. Chuchi. Happy Mother's Day. Pati sa aking hipag na si Beck Serrano, si Doktora. Okay. Meron nga pala sa ngayong araw na to, meron kaming proyekto dito sa aming Rotary Center bilang Pangulo ng Rotary Club of Lipa South. Kami merong project ngayon at ang aming gagapay diyan ay ang mga UP doctors. At kami ngayong araw na to ay magdi-distribute ng 26 na wheelchair. Ito po ay gagawin sa mamayang lunchtime sa Rotary Club Center dito ng Lipa South sa Barangay Sona. At kasunod po noon ay ang aming medical mission. So, nagpapasalamat ako sa mga doctors ng galing UP at sila ay nag-donate ng 26 na wheelchairs. Okay. Also, si Ginong Libay ay maraming nabanggit kanina tungkol sa mga proyekto ng ating mahal na mayor. At isa dyan ay ang sa mga palakasan at ang pangalawa ay yung bagang sa mga scholars ng ating mga kabataan na pumapasok dito sa Lipa. Ang ngayong taon pong ito ang Rotary clubs ay yan po ay isa sa mga prioridad na aming gagawin ngayong taon na ito from 2011-2012. At yan po ay number one na priority ay ang scholars na kami ay hindi lang ang Rotary Club of Lipa South at lahat ng mga Rotary clubs dito sa distrito ng 3820 ay magbibigay ng scholarship sa mga bata na gustong makatapos ng high school. At kami po ay ang district at ang mga clubs ng Rotary ay hati sa mga sa imbang suporta na halaga para at least ay sila ay makatapos ng kahit man lang 4th year. So, ang pangalawa ay yung sports fest. Yung tungkol sa baseball. Okay. Kahapon, dinrap kahapon sa distrito na magkakaroon ng isang malaking project ang distrito ng 320 tungkol sa paglalaro ng baseball, yung mga little leaguers. Ang mag-i-sponsor niyan ay ang Rotary Club of Los Baños. So lahat ng mga nasasakupan kasama na dito po ang Lipa ay isasali sa isang malaking palaro which is scheduled next year siguro. Pero yun ay dinadrap na kahapon. So, inyo pong bantayan at ang ating mga Barangay Talks na bisita natin nung nakaraang linggo ay siguradong matutuwa at ang ating isa pang team ng Lipa ay makakasali dito sa palarong ito.
Ngayon, ang katanungan ko naman kay Ginoong Libay, ano po ba ang mga prioridad ninyo tungkol sa mga scholarship? Kagaya po ng ating mga kabataan. Kagaya po yung sa amin sa Rotary, fourth year high school po ang aming pag-aaralin. Kahit po yan ay mahina ang kanyang mga grade, ay bibigyan namin ng pagkakataon. Ano po ba ang inyong mga prioridad sa mga bata na inyong bibigyan ng scholarship? So basically po regarding scholarships po, ang mga ilang importanteng impormasyon po na nais kong bahagi po sa ating mga kababayan at bilang tugon na rin po sa katanungan po ng ating kasamahan dito sa programa ay sa ngayon po, limitado po ito sa mga gusto college. Ano po? Pero ina-acknowledge ko po yung efforts doon sa inyong ginagawa. Nakakatuwa po. Grabe talaga ang tulong na naibibigay ng ating mga civic and NGO organizations. Kasi po kung wala kayo, baka po mahirapan ang ating city government sa pangunguna ng ating butihing Mayor Maynard Sabili. At alam nyo po, sa maniwala po kayo sa hindi, yan po ay naisip ko na dati na mag-propose. Dahil po ito ay nakita ko sa isang bayan sa Rosario. Kung meron pong taga Rosario dito, kinocongratulate ko po ang bayan ng Rosario dahil may mga high school scholars sila. Ano po, dahil ako po ay dating nagtatrabaho sa Lyceum of Batangas, nakita ko po yung effort nila na mapag-aral din ang mga high school students. Kasi totoo naman po na bago mag-college ay high school muna. Ano po, kung hindi makakapag-high school, hindi makakapag-college. Siguro po open naman ang ating butihing mayor dito sa ganitong suggestion, opinion, o kung ito man ay input, dahil napakaganda po nito. Pero sa ngayon po, bilang kasagutan doon sa katanungan ng ating pong kasama dito, limitado po tayo sa mga gustong mag-college. Ano po? At sabi nga po ng ating butihing mayor, ito ay para sa mga poor but deserving students. O poor but deserving young Lipeños. Kasi po, siguro po kung ang magiging batayan natin ay yung walang mas medyo magandang kakayahan pong intelektual, baka po mahirapan tayong mag-prioritize kasi napakarami po ng ating mga kababayan na gustong makapag-aral, lalo na po itong mga kabataan natin. Kaya po sa ngayon, nililimitahan po natin siya doon sa medyo average o above average po ang intellectual capacity. Ano po? Pero may mga instances po na napapayagan po natin yung mga below average po ang intellectual capacity kung sila naman po ay talagang nabibilang po doon sa indigent families. Ano po? Mayroon na po tayong mga ilang scholars na hindi po nakaabot doon sa ating mental requirements. Ano po? Pero sila po ay napagbigyan din dahil nga po sa mayroon po akong isang tandang-tanda dyan na yun pong kanyang ama ay na-aksidente tapos ang nanay naman niya ay nasa bahay lamang. So basically po walang nagtatrabaho sa kanila pero siya po ay medyo mababa po ang mga grades. Tinulungan na rin po natin ang mga ito dahil depende po naman sa estado. At gusto rin po nating ipaalam sa ating mga kababayan na yun pong mga dating scholars na mga dating punong lungsod ay itinutuloy po natin. Ano po? Hindi po natin sila inalis, hindi po natin sila dinifribe ng karapatan na magpatuloy po ng scholarship. Meron pa po dyan kaming ngayong scholar na siya po ay noon pang kay Mayor, kay Governor Vilma Santos, gagraduate na po siya or hindi ako nagkakamali, graduate na siya ngayon. Pero siya po ay inabot pa ni Mayor Sabili at mayroon din po nung scholars pa po ni ex-Mayor Oscar Gozos. Siya po ay itinuloy pa rin po namin. Tinanggal po natin ang usaping politika dahil naniniwala po ang ating punong lungsod na hindi po dapat madamay itong ating mga kabataan doon sa usaping politika. Ano po? At pati po yung mga scholars ng district sa mga Rotaries po, yan po ay kinonsulta ko kay Mayor na ang sabi niya po ay itutuloy pa rin natin. May tigi-tigisa po kasing scholars ng mga taga-ibang bayan sa buong Port District. Nang alam ko po ito ay in partnership with Rotary Club. Okay. Kung hindi po ako nagkakamali. At itinuloy po naming lahat yan at dinagdagan pa. Salamat, Joel. Siguro, dahil ikaw naman ay nasa sa gitna ng mga data, ng informasyon, ibig lamang sana naming marinig yung specific figures, halimbawa ay yung sinasabi ng scholarship, ilan ba yun? Yun bang
tungkol doon sa sinasabi ninyong employment, mayroon ba tayong specific na bilang ng ilan ba sa ngayon ang nangangailangan ng employment, ilan ba yung bagong graduate dito sa LIPA, ilan ang count natin, ilan ba yung nagiging biktima ng retrenchment dahil sa mga nagsasarang mga pabrika dito sa atin sa LIPA, sa mga malalaking kumpanya. So mayroon ba tayong mga data na nagather at pwedeng pagbatayan kung ilan ang nangangailangan talaga ng trabaho, tapos ilan ba yung mga available? Dahil ang mga usapin sa ngayon ay kamukha ng mga call centers, may mga available, libo-libo ang available na trabaho sapagkat sa kanila naman ay 6 buwan o 5 buwan magpapalit sila ng empleyado. So, palagi ang mayroong mga open at libo-libo yan. Pero hindi ayon sa mga manager ng mga ito, hindi naman lahat ng mga ito at karamihan pa nga dito ay mga hindi tagalipa ang na-employ. Kasi ang mga ganitong data ay dapat sigurong na-address natin. Hindi naman pwedeng ididikta lamang natin sa kanila na kinakailangan tagalipa ang inyong i-employ sapagkat nangangailangan ng qualification yon. So kailangan tayong maglagay ng programa para maging adaptable yung tagalipa. So siguro lang, Joel, nais naming makarinig sa iyo ng specific figures. And kamukha ng drug abuse, ano ba ang figures natin dito doon sa mga rehabilitation? Ilan ba yung naipadala, sinabi mong ipinadala sa rehabilitation? And magkano ba ang ating ginagastos ng ating city para doon sa isang iyon or kung ilang tao na ipinirehabilitate? Makikiusap lang siguro sa Joel. Levi, sorry Joel. Sorry Joel and sorry Levi. It's not out of respect but talagang ganyan ang aking memorya. Medyo mahina-hina na ha. Salamat Levi, pakisagot lang. Yes, Sir Ding, salamat din po. Basically po, medyo marami-rami pong katanungan ang binibigay po sa akin ni Sir Ding at gagawin po natin ang ating makakaya upang mabigyan ng karampatang katugunan ng lahat ng ito. Kung ako man po ay magiging limitado, ipagpapaumanhin niyo po. Basically po, wala po akong maibibigay na eksaktong datos tungkol dito sa ating mga data na tinatanong ni Sir Ding tungkol sa ating tinatawag natin na estado po ng mga may nangangailangan ng trabaho, yung mga nami-misplace po na ating mga kababayan regarding dito sa job market po. Ano po. Pero susubukan ko pong sagutin yung mga katanungan na mayroon po akong nakahanda. Ano po. Basically, kasalukuyan po tayo ngayon nag-gather ng information regarding dito sa figures na tinatanong ni Sir Ding. Ano po. At the moment po ay hiningi po natin ng tulong ng ating peso manager si Mr. John Toledo para tayo po ay matulungan sa pag-gather nito. Ano po. Sa ngayon po, ang atin pong priority ay matulungan ang ating mga kababayan na sila po ay magkaroon ng trabaho. Katatapos lamang po ng ating isang napakalaking job fair in partnership with SM, City Lipa at with Dole po. At doon po ay 3,000 mahigit na kababayan natin. Majority po ay taga-Lipa. Ano po? Kasi pag sinabi po nating taga-Lipa, marami po dyan ay mga transient na. Kasi sa totoo lamang po, kailangan na nating tanggapin ng katotohanan na ang Lipa City po ngayon ay tahanan na rin ng mga taga-ibang probinsya. Lalo na po pag sila ay tumigil na dito na mahigit 1 taon, pwede na natin silang i-consider na Lipenyo na rin. Ano po? At meron nga po ditong mga taga-ibang probinsya like ang mga taga-Romblon na mas matagal pa po yata sa akin na ninirahan dito. Ayan, napakarami na rin pong mga government employees at government officers, mga department heads at na mga taga-ibang probinsya po pero kinukonsider na rin natin na taga-Lipa. Ano po? Kaya po sa ngayon, yung sinasabi natin na ipinupush natin na kung pwede ay taga-Lipa ang kanilang kuhaning empleyado o workers, yan po ay ginagawa natin. At ang katotohanan nga po dyan, mayroon po tayo ngayong tinatawag na WHIP o ito po isang workers hiring program ng ating butihing punong lungsod na kung saan
ang mga mananalo pong bidders doon sa mga infrastructure projects, especially doon sa mga itatayong eskwelahan, dahil yan po ay napakarami pong itatayo at i-rehabilitate ng mga eskwelahan na ipapagawa po, hopefully ngayong buwan na ito o sa susunod na buwan ay masisimulan na. At ang instruction po sa akin ng ating butihing mayor ay i-consolidate po yung mga skilled workers natin sa mga barangay. May database po kaming ginagawa ngayon para po kung sino man ang mga mananalong mga contractors ay kung hindi man lahat, majority po ng kanilang kukuhanin na employees ay dito po manggagaling sa ating database na kung saan galing naman po ito sa ating mga barangay. Bumaba po kami sa mga barangay para kuhanin ang information na ito, itong database na ito para gawin at kasalukuyan po ito. Doon po sa mga kababayan natin na hindi po naabot ng impormasyon, sinasamantala ko pong pagkakataong ito, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga barangay captains, sa amin mismo, sa Community Affairs sa PESO, para po kayo makasama sa database. Dahil ang mangyayari po dito sa database na ito na po ang magiging basehan ng ating mga winning contractors pag po nakakuha na sila ng project sa ating city government. At kung hindi man po 100% na ang mga tagalipa ang maging empleyado dito, kasi syempre po hindi natin pwedeng alisin sa mga contractors na yung kanilang mga siguro mga project engineers o mga foreman ay sa kanilang manggagaling dahil mas may tiwala po sila o mas gamay nila mga ito. Yun po sigurong mga laborers o yung mga kung ano man tawag doon, mason siguro, ay dito na po manggagaling sa atin para po matulungan natin ating mga kabarangay. At nung Biyernes nga lamang po ay nagpa-print ako nito pong ating database. Hindi ko nga lamang po dala ngayon, naiwan ko po sa aking lamesa. Dahil ito po ay isasubmit ko na sa City Engineer's Office para naman po isubmit sa mga winning contractors. Ano po? And aside from this, sir, banggitin ko rin lang po kanina, siguro po ay makakatulong ako doon sa paglilinaw ng datos na nabanggit ni Sir Ding. Sana po ay okay lang, Sir Ding. Iaayos lamang po natin yung data o yung information na nabanggit ni Sir Ding sa call centers po, kasi po okay galing din ng ilang call centers. Lalo na po yung nandito sa Lipa, parehas ko pong pinagtrabahuhan yan. O parehas po akong naging bahagi niyan. Ang ACS po at Teletech, ako po ay kasama po akong nagbukas ng Teletech noong 2006 at 5 buwan din po akong nagtrabaho sa ACS bago po ako napunta sa mga call center sa Manila. So basically po, hindi naman po limitado sa 5 buwan o 6 na buwan ng pagtatrabaho dyan. Yun nga lamang po, kung ikaw ay hindi nagpe-perform ayon sa kanilang basehan, dun po magkakaroon ng dahilan sila para ikaw ay i-lay off po. Pero kung ikaw naman ay nakakaabot doon sa kanilang pamantayan o yung guidelines nila o yung performance indicators nila, ikaw naman po ay kahit taon ng bilangin ay pwede pong magtrabaho diyan. At sa totoo lamang po, in fairness to these call centers, napakaganda po ng mga benepisyo. Sa katunayan po, nung ako'y nadiyan, ako po hindi natatakot magpa-ospital o magpa-check up o magpa-confine dahil po libre po ang hospitalization through our HMO cards. Ano po? At marami po pong ibang benefits. Kaya lang, mas marami ang hindi tagalipa. Basically po, hindi ko po yan sasalungatin, hindi ko rin naman naayunan dahil wala po akong datos na hawak. Pero sa akin pong pagkakaalam ay madami din pong tagalipa ang na-hire diyan dahil ako po'y nagtrabaho nga diyan at nakasama ko po ang madaming lipenyo. Hindi nga lamang natin pwedeng alisin po ang katotohanan na itong mga kumpanyang ito, kasi po katulad ng Teletech. Ang Teletech po ay maraming site sa kung saan-saan lugar. Ang ginagawa po ng Teletech, kapag may bubuksan pong, kasi po sa loob ng call centers, may mga account pong tinatawag diyan. Pag sinabi mong account, yan ay kumpanya. So, kaya nga po ang call center ay kumpanya, mga kumpanya sa loob ng isang kumpanya. So basically po, kung halimbawa katulad ng account na pinanggalingan ko, nung buksan po nila yan, may bit-bit na po silang galing sa ibang lugar, Novaliches. Ano po? Kasi doon po na-train ang mga naunang agents na po o yung mga supervisors ay na-train na sa Novaliches. So kung magbubukas po sila ng same account sa Lipa, hindi naman po siguro pwedeng ang magsimula nun ay puro neophyte o puro baguhan. So magdadala po sila diyan nung may mga experience na mula sa ibang lugar tulad ng Novaliches para po kami alalayan. Ano po? At siguro po ang masasabi natin diyan bilang tulong sa ating mga kababayan, bahagi po nung bubuksan ngayong May na Lipa City Manpower Training Center na isa rin sa mga pet projects ng ating butihing mayor, magkakaroon po tayo dyan ng mga crash call center course kung saan mabibigyan po ng skills ang ating mga kababayan. Kasi po alam niyo po sa totoo lamang,
gusto ko pong inigate yung connotation na hindi ka pwedeng mag-call center pag ikaw hindi magaling mag-Ingles. Hindi po totoo yan. Dahil ako po mismo, hindi po ako magaling mag-Ingles. At nung ako po estudyante, hindi ko po pinapansin ang subject na Ingles dahil ako po ay kahiyahiyaman, na aminin ko, nung panahong yun, anti-American po ako. Ako po ay kasama doon sa mga nagsusunog ng bandila ng Amerika. Pero hindi naman na po ngayon. Siyempre, ako naman ay nagbago na ang pananaw at naging mas na po, progresibo na tayo. Naniniwala tayo na hindi na pala totoo yung aking mga pinaniniwalaan noon. At ngayon nga po, karamihan sa mga kamag-anak ko nasa Amerika, nagpapadala sila ng mga item sa akin. At sabi ko nga, siguro kung ako ay magiging ganun pa rin, di wag akong gumamit ng mga produktong galing Amerika. Pero hindi naman, sabi ko nga po, ako po ay nagbago na, nag-mature na, hindi na po tayo ganun. Kaya ako lamang po nabanggit yan dahil noon, hindi ako naniniwala na kailangan ko English. Eventually, sabi ko, yung palang bubuhay sa pamilya ko. Yung wikang English. Salamat sa bansang Amerika dahil pinayagan nila ang mga call centers na mapapunta rito. At wala na si Bin Laden. Yan ay isang malaking tagumpay para sa buong, siguro sa buong mundo na wala na po. At siguro basically, sir, tungkol dito sa ating napapag-usapan, tungkol sa employment po, isa po ito sa napakahalagang instruction na binigay sa atin ng butihing mayor nung ako po ay pinababa niya bilang OIC ng PAIAD. Ang sabi po niya sa akin, gawin mo ang lahat ng magagawa mo para bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. At ako po'y natutuwang ibalita sa inyo na up to date po, simula po na umupo si Mayor Sabili po ay mahigit 800 na po ang na-employ natin ng mga kababayan natin ng Lipeño. At syempre, meron din tayong na-employ na mahigit 80 na mga taga-ibang bayan po. Syempre, hindi naman natin pwedeng ipagdamot yung ating tulong sa ating mga kalapit bayan. Pero ang maganda po nito, every month po may target po ako na ma-employ ng mga kababayan natin. At anong ginagawa natin dyan bukod sa job fair, meron tayong local recruitment activities na kung saan may kapartner tayong isang kumpanya, ipoprovide natin ang venue, ipoprovide natin ang mga kailangang gamit, i-announce natin, maghahanap tayo ng mga aplikante, dadating ang mga HR officers ng mga kumpanya, magi-interview, magbibigay na exam sa City Hall mismo, hindi na kailangan pumunta ng kumpanya. At regularly po, halos buwan-buwan, 2 o 3 LRA ang ginagawa natin dahil nga po nais natin na makatulong sa pagkakaroon ng trabaho ng ating mga kababayan. Marami pa po tayong gagawin na ganyan. Maraming salamat po. At talagang sa haba ng inyong sinabi, talagang marami naiintindihan itong mga tagalipat tungkol sa programa ni Mayor. Unang-una, baka kapusin tayo ng oras. Binabati ko ng Mother's Day ang aking butihing ina, si Mrs. Lucia Recio Calao. Siya po ay 91 years old at sana tumagal pa ang kanyang buhay. At ang aking pong asawa na wala po dito ngayon sa bansang Pilipinas, si Christine Calao. At sa lahat po ng mga ina ngayon, nabati ko lahat. Una-una, papasalamat ako at least sa programa namin ito sa Usapang Pangkapayan, Usapang Pangkalauran. Nagkaroon na ugnayan ang private sector, itong mga NGO at saka itong ating lokal na pamahalaan. At yan din po naman ang programa ng ating national government, yung PPP na tinatawag. Kami po dito sa Batangas Chamber, kami siyempre itatanong ko lagi tungkol po sa business. Ano po ang business program ng ating lokal na pamahalaan? Dahil nakikita ko po na yung pong ibang mga cities ay lagi pong isa yan sa mga first program nila, agenda nila, kung paano magiging competitive ang LGU sa larangan ng negosyo. Napansin ko po kanina na binibigyan natin ng unang priority itong services. Pero para makapagbigay po ng livelihood sa ating mga mamamayan, kailangan pong pumasok ang investors. At gusto ko sana ma-update naman kami kung ano po ba mga investment na pumasok dito sa Lipa aside do sa mga investment na pumasok ng previous administration. Yes, sir. Salamat po, Sir Ped Calao. Napakaganda po ng katanungan niyan. Pero bago po ako sumagot ay ako po yung magpapasintabi uli na
I might not be the right person to answer this, pero ako po'y sasagot batay sa aking kaalaman. Ano po? Kasi regarding investments po, ang nakakaalam po niyan, siyempre ang ating License and Permit Division, ang ating City Treasurer's Office, at siguro po yung ating City Administrator. Pero batay po sa aking kaalaman, dahil sa tunay lamang po ay marami ding mga kaibigan natin, kababayan, maaring mga foreigners, ang lumalapit po sa inyong abang lingkod para humingi po ng tulong para sa mga permits at lahat po ng mga kailanganin nila para sila makapagsimula po. Ano po, nung isang araw lamang ay may inihatid po ako sa tanggapan ng ating punulunsod na isa pong Chinese at isang Korean national. Magkaiba po ang negosyo nila. Yung isa po ay tungkol po sa animal science, yung isa naman po ay tungkol sa ingredients po ng paggawa ng sabon. So parehas po silang yung isa po ay nakapagtayo na dito ng kanyang facility, yung isa naman ay magtatayo pa lamang. Galing po sila meron na po sila sa Bulacan at Pampanga, at balak po nila by 2013 ay magtayo dito ng isang planta na kung saan ay marami po ang inaasahang may employ. Pero sa ngayon po, ang itatayo po nila, ang hinahanap nila isang marketing office lamang at isa pong bodega. So basically po, hindi po limitado dito sa mga binabanggit ko ang mga investments, dahil batay po sa nakikita ko sa Mayor's Office, napakarami po ang nakikipag-usap sa ating butihing punong lungsod. Maring ito'y existing na siguro for expansion, at yun naman pong iba ay bago pa lamang. Pero masasabi ko lamang po, mas madali po, or siguro sabihin ko na lang na hindi po nahihirapan ng mga investors ngayon. Meron pa nga ako sang developer na nakausap nung Saturday, kahapon, na sila po ay natutuwa nga na siguro hindi man kanais-nais na marinig, pero lagi po itong sinasabi ng ating mayor, lahat ng negosyante at investors na gustong magtayo ng negosyo dito sa ating lungsod ay hindi kailangang magbigay sa punong lungsod na kung anuman na pabor, dahil wala po siyang inaasahan at wala siyang hihingin. Ano po? Kaya po welcome ang lahat ng investors, lalo na kung magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Ano po? Siguro for the exact data, yung mga impormasyon, ito po ay aking gagawing assignment para po sa Lunes makuha ko, para naman po mai-provide natin ang ating mga kaibigan, yung mga nasa NGOs, sa Rotary at ang APAP Batangas. Kukunin ko po ang datos kung ilan na po ang mga bagong negosyo na pumasok, kasi definitely po alam ko meron. Siguro kahit naman hindi si Mayor Sabili ang nakaupo ngayon, siguradong may papasok. Pero nagkataon na siya po ang nadiyan, kaya nga po titingnan natin kung ano ang magiging epekto ng kanyang mga sinasabi na hindi kailangan pong magbigay sa mayor ng kahit anong pabor para makapagtayo lamang ng negosyo dito. At ako po, kasama ng iba pang executive assistants, ay inatasan na alalayan ang lahat ng negosyante na humihingi sa amin ng tulong. Dahil kailangan po namin siguruhin na wala pong nanghihingi ng anumang pabor na hindi po karapat-dapat. O siguro kahit na ano pa yan, kaya yan ay produkto man, serbisyo o salapi, wala pong dapat manghingi sa kahit na sinong negosyante para lamang mabigyan ng pabor. Isa po yan sa mga isinusulong ng ating mayor tungkol sa investments. Kumusta po naman yung mga renewal ng mga business permits? Base po sa renewal, siguro po limitado din ang aking masasabing impormasyon dahil hindi po ako ang nasa Business and License Permit Division. Pero wala naman po akong nakikita na suliranin pa. Aside from the fact na hanggang ngayon po may mga kumukuha pa rin ng permits. May mga kumukuha pa rin po ng permits kasi po ay siguro yung mga ibang kababayan natin ayaw nila ng maraming kasabay. Pero nakatulong din naman po yung dati nang ginagawa na one-stop shop. Yung pong dati nang ginagawa na one-stop shop ay nakatulong din naman. Kasi po ay mas madali po silang umikot doon sa mga dapat na puntahan para po makakuha ng permits. At kung meron man pong suliranin, mas maganda po na maipaabot sa inyong abang lingkod o sa ating butihing mayor, kasi po ay sa totoo lang ang kanya namang numero ay isang public number. Lahat po halos yata ng kababayan natin ay alam ang kanyang numero, pwede kayong dumirekta sa kanya. Kasi po mahihirapan kaming solusyonan ng isang problema na hindi namin alam. So kung meron kaming hindi alam na pwede nyong ipaabot nyo po sa amin, at sigurado po ako sa kakayahan po ng ating butihing mayor, katulong na rin po ang inyong balingkod ay tutulong po kami para mas maging maganda po ang environment ng ating mga investors at investments dito sa ating lungsod. Salamat daw po, sabi ni Tito Ped. Bago po ako mag-umpisa ng aking mga katanungan, salamat din at sa mapakaganda at maraming impormasyon mga pinagkakaloob dito sa mga mamamayan ng Lipa. At
Ngayon po ay araw ng ating mga mama. Mama ay salitang banyaga po ito, ibig sabihin ay ina. At ang mama, parang kumakatawan sa mamon na pag ito'y ano mga ipit mo dito ay kusang bumabangon. Ganito ang isang ina na siyam na buwang nagkalinga sa iyong sinapupunan. Lahat ng sakit at lahat ng mga pagtitiis ay tiniis niya. At nang ikaw ay maisilang nga ay kahit na pagsalakay ng mga kulisap ay sinasanggahan niya. At pagdapo ng mga langaw at pagkagat ng mga... Yan ang ating ina. Kaya ang aking ina kahit nasa kabilang buhay pa ay binabati ko ng isang masaganang araw ng mga ina. At ang aking misis, si Mrs. Adelaida Amparo, binabati ko rin po ng isang maganda at masaganang araw ng mga ina. At ito po ay ating dapat alalahanin, lalo na ang ating mga kabataan. Sana ay ating mahalin ng ating mga magulang upang magkaroon ng magandang imahinasyon na tayong mga anak ay tumatanaw ng utang na loob sa ating magulang. Ang aking pong katanungan ay mag-uumpisa po sana dito sa ating mga kabataan na nasa mga barangay at saka mga negosyante na sa barangay na palagay ko wala dun sa mga impormasyon inyong binanggit, Mr. Libay. Kasi ang ating kabataan na hindi na nananariwa ang kanilang mga pinag-aralan, nakalimutan na sila sa isang liblib na lugar, dapat ating kuna ng impormasyon kung ang mga kabataan natin dito ay hindi ba naliligaw ng landas. Kasi para masariwa yung kanilang mga pinag-aralan, kung may pinag-aralan man, at kung wala naman, ay kung ano yung mga talent nila, ay ating tuklasin para may ambag natin dahil sila ang tunay na tagalipa. At ang ito namang mga hindi nyo na napapansin, itong mga impormasyon ng small business o maliit na entrepreneur ay nasa mga liblib din lugar. Pansinin niyo itong mga sasakyan natin sa madaling araw. Itong mga maliliit na mga farmers, mga negosyante na sumasakay ng mga sasakyan na nagdadala ng mga kalakal dito sa ating pamilihang bayan. At hindi lang yan, hindi lang sa pamilihang bayan natin dinadala ang iba. Ang ibang may mga kakayahan pa magdala ng kalakal sa mga karatig bayan. Ay nandiyan sila kahit sila sumakay ng bus. Kuminsan nga itong mga ibabalik ko yun sa mga produktong dito sa ating bayan, ang produktong kape at paminta. Ang mga magsasaka o yung mga negosyante, tingnan nyo sa madaling araw, sumasakay sila ng bus papunta ng Metro Manila upang doon humanap ng kanilang ikabubuhay. Nandito sa atin ang maliliit na entrepreneur na hindi niyo pinapansin. Dapat ito ang ating limbagin at pag-ukulan ng pansin upang sariwain natin dahil ito ang malaking naitutulong sa ating barangay at sa ating bayan. Ano po masasabi niyo dito, Mr. Libay? Thank you, Sir Mar. At dahil itinanong na po, pwede na nating sagutin. Kasi kanina po hindi itinatanong, kaya hindi natin nasagot. Ano po? Medyo nililimitahan po natin ating sagot sa mga tanong dahil sa tunay po yung mahilig akong magkwento, ay baka mawalan na ng pagkakataon ng iba. Ano po? Pero basically, napakaganda po ng impormasyon, katanungan man yan o input ni Sir Mar, na mabigyan natin ng attention po yung ating mga kababayan dito po sa mga barangay. Lalo na po yung mga tinatawag siguro natin ng mga micro-entrepreneurs. Kasi pwede natin i-consider yan ng mga micro-entrepreneurs. Pero meron din namang mga magpapaminta, magkakape na hindi na po sila micro-entrepreneurs dahil sila ay large scale na. Ano po? Siguro,
ito po ay ipapahatid natin sa ating punong lungsod, itong inputs na ito. Although, kasama po ito sa ating mga inaasikaso pag tayo ay tumutungo sa mga barangay, yung ating barangay ugnayan. Kasama po mismo ang ating mayor nagtatanong sa ating mga kababayan kung ano ang kanilang mga suliranin. Pero basically, sa ngayon po, ang inilalapit ng ating mga kababayan ay yung kanilang mga karamdaman. So, ang ginagawa po namin dyan, bukod sa pagdadala ng direct services, ang nangyayari po ay na kinakalap namin yung mga may sakit na dapat naming ipagamot. And siguro nakakaligtaan lang ng ating mga kababayan na idaing din yung kanilang kabuhayan. Ano po? At dahil po sa programang ito, magiging tulay ito para maipaabot natin sa ating punong lungsod na magkaroon din tayo ng programa para dito sa ating mga micro-entrepreneurs. At syempre, alam ko po, malaki ang magiging bahagi ng ating mga civic and NGO organizations tulad ng Rotary dito sa programang ito dahil kanina nabanggit, halos yung ginagawa ng city government, ginagawa din ng mga ng Rotary clubs natin, ano? And ang malaki lamang pong pagkakaiba, syempre itong ating mga Rotarians ay wala namang sweldo. Kaya po talaga namang dapat natin silang hangaan at kung kulang siguro ang palakpak at pagbati para sa mga kaibigan natin sa mga, hindi lamang sa Rotary, kundi sa mga iba pang mga NGO organizations ng ating lungsod. And basically po, I will put this in note, sir, at matatandaan ko po ang pangalang Mar dahil yun po ay nanggaling sa inyo. At ito po ipapaabot natin personal mismo sa ating punong lungsod para po kung wala pa man sa ngayon ay magkaroon tayo ng programa para sa ating mga micro-entrepreneurs. Thank you very much, Sir Mar. Yes, sir. Opo. And siguro yung binanggit ni Sir Mar na mga kababayan natin na nasa barangay na mga nagtapos nga naman ng pag-aaral, ano po, although itong ginagawa nating peso sa barangay kung saan bumababa ang mga peso staff para po alalayan itong ating mga kababayan sa barangay na magkaroon ng trabaho, siguro ang nakikita ko doon sa sinasabi ni Sir Mar ay mabigyan siguro ng mas marami pang oportunidad itong ating mga kababayan sa barangay para kung halimbawa sila ay tapos walang trabaho, mailagay po natin sa mga kumpanya. Ano po? Tama po. At hindi lamang natin yung gagawin dito sa Yes, sir. Opo. Tama po yan. Kaya nga po meron tayong workers hiring program o yung WIP na tinatawag na kung saan itong mga skilled workers natin, siguro mga karpentero, mga mason, mga laborer, ay sila po ang maging trabahador dito sa ating mga government projects. Dahil marami po tayong government projects na gagawin starting this month and next month po. Thank you very much, Sir Mark. Magandang umaga po. Sa kaalaman nyo po, ang DOLE po, ang Department of Labor and Employment, mayroon po silang data ng displaced workers. Yung DOLE natin narito sa Lipa. Pagkatapos po yung pong sa business permits and licensing, mayroon po tayong memorandum of agreement with the DTI and the DILG sa implementation of nationwide upscaling of reforms in processing business permits and licenses in all the cities and municipalities. Ang Lipa po at ang Batangas ngayong 2010. Kaya po nakuha na namin yung listahan ng business permits. Salamat din po sa opisina ng licensing office. Kaya lang po, 2010 yung listahan because they haven't finished the 2011 list yet. Kaya nga po tayo mayroong upscaling kasi mayroon itong software na galing sa DILG DTI para pag na-implement natin, we can have the database immediately. It will not take until December kasi the way we found out from the office, December pa sila makakatapos, October, November, December, para makuha yung database. But we have a new database in coordination with the ILG and DTI, kaya lang it will cost the city money. So we are trying to implement this. Ang Lipa at Batangas is 2010, medyo nakalagpas na. Pero I know that Lipa City is trying very hard to meet the expectations. Sa 2011 po, we have Tanawan, Santo Tomas, Rosario, San Juan, Nasugbu, and Lemery para maka-upscale na rin sila. And then sa 2012, Bawan and the other municipalities. This goes on until 2014. So, in fairness, pagkatapos ng training center, pag nag-umpisa tayo ng training center, maybe we can address yung mga problema sa barangay and everything else, no?
Pagkatapos po, yung Chamber of Commerce po sa pamumuno ni Mr. Calao is implementing yung mga programs ng Employers Confederation of the Philippines sa Batangas kasi walang chapter dito. So, inassume ng Chamber of Commerce ang Employers Confederation of the Philippines. So, we have training programs. Ang ECOP ay may training program, management training program, training, and the bottom line, yung mga medyo high-bro para doon sa mga empleyado. Termination and security of tenure, this is May 13. Business awareness for managers and supervisors, May 18. Managing people motivation, systems thinking, family and business, HRM and business ethics, greener business. This is until June. So ito yung mga medyo specialized subjects. So kung may gusto po, makipag-ugnayan lamang sa Chamber of Commerce. Siguro Joel, Levi. Yes, sir. Levi, siguro ang aking huling impormasyon sa iyo ay isang pakiusap na lang na samahan mo sa amin sa kapahintulutan ng ating mayor yung mga ibang department head, siguro magtukoy muna tayo ng 2 o 3 department, i-cluster natin para yung mga specific programs on their department ay ating matalakay at maiugnay natin ang ating mga kababayan sa talakayan. Para siguro tapusin natin muna itong dito sa Lipa and then kami mayroon na rin kasing ugnayan ng probinsya and then isusunod namin yung mga iba-ibang bayan naman dito sa atin sa Batangas na makaugnay dito sa atin. And siguro huling pagkakataon ko na itong makahawak ng mic ngayong edisyon na ito and kailangang batiin ko na ang aking mga tanging ina. Inay, magpagaling po kayo at sana'y madali kayong gumaling. At saka sa aking may bahay, si Tita, Dr. Tita Andal, at saka si Shelly, ang ina ni Great. Happy Mother's Day sa inyong tatlo, sa inyong lahat. Okay. Okay, may katanungan lang po ako sa ating butihing guest si Levi, no. Anong programa ng city tungkol sa disaster? Ano yung preparation natin? Kasi nauso ngayon ng mga, di ba, lindol, nandiyan ang puputok na hindi ang bulkang Taal, ano? Meron ba tayong programa para diyan? Ito ba'y tinatalakay din sa ating city government? Yes, sir. Definitely po. Nagkaroon na po ng mga pagpupulong nito mga nagdaang buwan regarding dito at batay po sa aking kaalaman, kasi hindi naman ako naka-attend ng lahat ng meetings pero may 2 meetings ako na na-attendan. Bahagi din po kasi tayo doon, especially sa information campaign. Ano po? At alam ko po ay halos lahat ay kabahagi dito, mga NGOs, mga companies, ano po, pati ang ating armed forces ay kabahagi din dito, pati ang ating PNP. At dito nga po ay ang alam ko sa mga priority natin ngayon doon sa mga nagawang meeting ay may mga equipments po tayo, may mga materials po na tayo pong ipopurchase in preparation po dito. Kasi napag-usapan nga po doon na hindi naman maganda na kung kailan meron ng sakuna ay saka ka pa lamang bibili ng mga kailangan. Ano po? At dito nga ay napagkasundoan ng, ang alam ko po, iba na ang pangalan ng ating City Disaster Coordinating Council. Ano na kung hindi ako nagkakamali, Reduction Risk Management Council. So parang risk reduction management council. So parang ang konsepto nito ay bago pa dumating ang sakuna ay paghandaan na. At alam ko nga po, finalo up ko din kasi ito sa ating budget office. Isa po sa mga priority yung mga equipment na bibilin para matulungan po itong ating Bureau of Fire Protection kasi po yung medyo luma na din ang mga gamit ng Bureau of Fire Protection at kung mapapansin nyo, although mabilis po ang kanilang palagi ang pag-aksyon, katulad po nitong nangyaring sunog sa may bayan, malapit po sa Mercury Drug, na apula po agad ang apoy dito at naiwasan na madamay po itong mas maraming establishmento. Ano po? Ako nga po'y pumunta rin doon sa lugar na yon, sa atas na rin po ng ating punong lungsod para po tingnan kung ano ang nangyari.
At nang nakakatuwa po dito, naagapan po. So siguro, bukod sa galing ng ating mga ng ating Bureau of Fire sa pangunguna ni Fire Marshal Von Nicasio, kailangan pong alalayan din natin sila sa paglalaan po ng mga bago naman at mas epektibong mga kagamitan. At hindi lamang ating mga bumbero, pati ang ating PNP. Ang alam ko po, itong mga equipments na bibilin ay ilalagay sa pangangalaga ng city, CPOS o ang City Public Safety Office. Sila po ang mga ngalaga ng mga kagamitang ito. Dahil dati yata, ito ay iniwan sa pangangalaga ng GSO pero napagkasunduan na ito ngayon ay iiwan sa pangangalaga ng CPOS dahil sila naman din po ang concern dito. Ano po? At syempre hindi natin magagawa itong mga programang ito para bilang paghahanda sa mga sakuna kung hindi sa pakikipagtulungan ng mga NGO. Kaya nga po itong mga kasama natin dito ay alam ko pong katulong din natin dito sa ating programang ito. And definitely po, this is one of the priorities of our beloved Mayor na mapaghandaan po yung mga sakuna bago pa dumating ang mga bagay na ito. Magandang gabi po sa lahat ng manonood. Happy Mother's Day ho sa lahat ng barangay health workers ng Lipa at ng buong Batangas Federation. At saka ho sa aking mahal na inay. May question lang po ako, sir. Simula po kasi nung nagkaroon kami ng housing project sa 10 release ng barangay. 10 barangay ng release ng Lipa. Hindi naman po siguro ang project na yun ay iniwanan ng dating Mayor Gosos. Sa palagay niyo po ba may posibilidad po ba na mag-continue naman yung ano? Kasi nakapending po ang aming housing project at present na hindi namin alam kung bakit. Kasi kahit po yung nagpa-project as of now, hindi po rin nakikipag-usap baga sa mga opisyales ng Federation. Gusto ko lang pong malaman kung posibilidad na maituloy pa yung project na yan. Kasi marami pa po ang mga bahay na dapat maisaayos. Yun po. Salamat po at sana po ay mabigyan ko ng kasagutan itong katanungan ito, although I have limited information regarding this. Pero ang pagkakaalam ko po, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ating butihing punulungsod hindi lamang sa CSWDO. Kasi ito po ay kasama sa responsibilidad ng CSWDO, yung ating City Social Welfare. At bukod po dito, nakikipag-ugnayan din po tayo doon mismo sa mga homeowners ng mga kababayan natin dito sa mga ito po ba yung tinatawag na Villa Sariles? Opo. Patuloy po ang paipag-ugnayan natin dito at bukod po dito, maaaring hindi or lingid sa inyong kaalaman na ang ating pong butihing mayor ay mayroon ding matibay na ugnayan sa ating Vice President Jejomar Binay na kung saan siya rin po ang tagapangasiwa ng ating sa housing dito po sa ating national government. And ang alam ko po dito ay nais ng ating butihing mayor na makatulong dito sa ating mga kababayan. Subalit may mga kailangan pong i-consider. Kasi po sa pagkakaalam ko ay mayroon ding plano ang PNR tungkol dito. So hindi po tayo po pwedeng gumawa ng isang aksyon na hindi po ikukonsulta sa mga iba pang nakakasakop din po dito. Katulad ng NAPSI, ang NAPSI po ay mayroon ding kaugnayan dito sa ating mga projects na ito. At po, ipapaabot po natin sa ating butihing punong lungsod na kayo po ay naghihintay nung kung ano ang kanyang plano tungkol po dito sa ating mga kababayan na nasa Riles. And siguro ma'am, ang maganda po nito ay tayo po ay magpalitan mamaya ng numero para po maging direktang. At kayo naman po ay iuugnay ko dun sa mga tamang tao. Kasi po sa ngayon, limitado po ang aking may bibigay na impormasyon at ang tulong na may bibigay ko ukol dito sa usaping ito. Pero pwede ko po kayong tulungan na iugnay sa mga tamang tao. Lalo na po sa ating butihing punong lungsod dahil open po siya. At sa kasalukuyan nga po, may mga tinutulungan kaming mga samahan diyan sa mga Riles natin na may mga bahay na kung saan ino-organize po nila yung kanilang bayan po natin ng mga yan. Asahan po ninyo na hindi po magdadalawang isip ang ating mga kababayan dahil prioridad po ng ating punulungsod na tulungan yung pong mga mahihirap po ng mga kababayan natin.
Ayan. Magandang gabi po muli. Ano po? Bago po ako magtanong ay gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ang NGO po ay may programa na may mga upcoming projects at programa na aking ibabahagi na sana ay makarating sa mga member organizations din upang makiisa. Ang NGO Federation po ay lingid sa inyong kalaman ay nagkaroon na po sa ngayon ay panglimang synchronized bloodletting na lagi nating ginaganap sa Lipa City Youth and Cultural Center na kung saan ay sa di inaasahan nung kauna-unahan naming synchronized bloodletting ay nagkaroon tayo ng outbreak ng dengue na talagang napakaraming natulungan. Ngayon po ay kami panglima na, sa May 19 ay gaganapin po ang synchronized bloodletting sa Lipa City and Youth Cultural Center. At sa June 19 ay gaganapin po sana natin ang ating medical mission and synchronized bloodletting po ulit dahil talaga pong may kakulangan tayo sa supply na kinakailangan ng bayan pagdating sa dugo. At iseset po natin ang medical mission ng synchronized bloodletting ng 19. Siguro po bago matapos ang buwan ng Hunyo ay itutuloy po natin ito. Sa tulong na rin po siguro at nakausap namin at nagugnayan na rin po kami ng komitiba ng health sa ating City Health Office, si Consial Abior, na handa siyang tumulong para maisakatuparan ng mga proyektong ito. Kami po ay nagpapasalamat kay Konsyal. Meron din pong isang member organizations na magbibigay ng proyekto, kagaya po ng Batangas Barstayan Alumni Association sa pangunguna po ni Edwin Jeb Katikbak at ng international chapters namin, na magbibigay po kami sa May 28 sa San Juan ng 1,000 pares ng tsinelas para sa bata at 1,000 pares din po sa Lipa na gagawin natin sa Riles kung saan ay nandun ang ating kaibigan, si Ma'am Butch, dito sa San Carlos at Balintawak. Opo, bibigyan po natin sila at ito po yung programa ng Batangas Barstayan Alumni Association. Ano po? Meron din po tayong June 20 kung saan ay gaganapin po ang 64th Foundation Day ng Lipa na kung saan sa 1 linggong kasiyahan ay nabigyan ng pagkakataon ng NGO na magkaroon ng isang slot kung saan ay yung June 20 ay magiging NGO Day. Na kung saan ay kami nagpapasalamat at na nagkaroon ng pagkakataon ng NGO na magkita-kita at magsama-sama sa isang maghapon. Paparada po ang 64 Foundation Day sa umaga, kasasabayan po namin ito ng bikeathon para sa Lipa Cycling Club. Magkakaroon po sila ng karera ng mga bisikleta na i-guide naman po ng iba nating mga organizations kagaya ng mga road runner, ng ating stag bilang head marshals natin, mga barako. At pagkatapos po ng paradang ito, gaganapin din po ang radio usage para sa mga seminar, para sa mga tanod at sa lahat ng gumagamit ng radio, two-way radio, gaya ng TMD. Yan po ay sa tulong ng ating mga radio communication group, kagaya ng STAG po. At sa gabi naman po ay meron tayong gaganaping NGOs Got Talent. Dito po ay binibigyan natin ng pagkakataon ng mga organizations na makapagbuo ng kanilang dance group at mga representative sa pagkanta. Ito po ay may premyo at gaganapin po sa Lipa Plaza. Dito po sa gabing ito ay ipagpumanhin na dahil exclusive po for member organization only ang pwedeng sumali dito. At ang premyo naman po ay sa tulong na rin po ng komitiba ng Foundation, 64th Foundation Day. Ayun po, kagaya po na ang akin naman pong katanungan kay Sir Libay, ano po? Kagaya po ng kaalaman ninyo na ang NGO po ay talagang tumutulong sa kagaya ng sa ating Riles na alam niyo naman po ang aming mga nagiging project ngayon. Nilalagyan namin ng konting, tinutulungan namin sila upang makabuo ng yung cooperative formation. Sa pangunguna ng ng aming Pangulo, ni si Dr. Ern Reyes, kagaya ng BSR sa Bugtong, ay nabuuan natin ng multipurpose cooperative. Yung mga bagay na yun ay tinutulong ng NGO Federation upang magkaroon sila ng konting kabuhayan na kanilang palalaguin
na pagdating ng panahon ay sila nila talagang makikita nating pagkakakitaan nila. Sa mga ganyong bagay po, sa programa po ba ng ating butihing mayor ay ano po ba ang mga programang nakasaad para sa ating mga nasa BSR na para kabuhayan? Kagaya po ng ginawa natin sa Bugtong. Katulong po natin dito ang 740 Combat Group ni Colonel Villarreal na siya pong nag-request sa amin upang matulungan ang BSR Bugtong. Na ngayon po ay lagi silang nasa opisina upang ayusin ang kanilang multipurpose cooperative. Kagaya din po ng Tricycle Drivers Association ng Pelitoda, nabuuan na din po namin ang kooperatiba upang magkaroon sila ng kanilang sariling hanap buhay. Salamat, Sir Joel. At napakaganda po niyan kasi may papabatid po natin sa ating mga kababayan, gayon din sa mga organisasyon po na meron tayo sa mga barangay. Alam niyo po, pag meron ng cooperative, hindi po mahirap na makapagbigay tayo ng tulong dahil sa kabatiran po ng ating mga kababayan, sa pamamagitan po ng City Cooperatives Office sa pamumuno ni Sir Ram Mendoza, ay meron po tayong mga loans na ibinabahagi. Ano po? At ang maganda pa nito, pag kayo po ay nag-qualify, meron tayong mga 0% na 0% interest loans. Hindi ko nga alam kung pwede pa itong tawagin na loan dahil wala namang interest. Siguro ano na lang to, parang pahiram na lang, alam po. At napakaganda nito kasi hindi po magiging napakagaan para sa ating mga cooperatives ang magbayad po dahil wala nga pong interest. Pero siyempre, bilang tulong naman dun sa mga iba pang mga cooperatives at sa ating pamahalaan ay hinihiling po natin na maibalik naman yung kanilang mga hinihiram. Pero sa pamamagitan po yan ng City Cooperatives Office at sa atas po ng ating punong lungsod ay matutulungan natin ang mga sinasabi niyong organisasyon o kooperatiba sa pamamagitan po ng pagbibigay ng puhunan o karagdagang puhunan sa pamamagitan po ng mga micro and macro financing schemes na ibibigay po sa pamamagitan ng City Cooperatives Office. So tayo po ay makipag-ugnayan lamang sa City Mayor's Office at sa City Cooperatives Office para po dito sa mga ayuda na kailangan natin para sa mga cooperatives. At nakakatuwa po na mayroon pala tayong mga karagdagang cooperatives. Salamat sa mga NGO, salamat sa mga civic organizations na nagiging kaagapay natin para mas maging madali ito pong responsibilidad ng ating pamahalaan. Ano po? Thank you very much, Brad Levi. Mga kaibigan, dito na po tayo nagtatapos ng ating palatuntunan sapagkat nag-overtime na po tayo. Pero bago tayo magpaalam, gusto ko muna hong maghingi ng report galing sa 748 Combat Group, yung mga summer activities natin dyan, Butch. Yes sir, yes sir, salamat. Yung pong aming tropa nakadeploy sa City of Batangas. Susunod po, after po nila sa Batangas City, dito po naman sila magde-deploy